Sa bawat sulok ng ating alaala, may mga kwentong matagal nang natulog, mga kwentong pilit nating nilimot, pero bumabalik sa katahimikan ng gabi. Ngayong gabi, bago mo ipikit ang iyong mga mata, samahan mo ako sa isang paglalakbay, isang kwento ng tahimik na buhay, ng pag-ibig na hindi malimutan, at ng katahimikang hindi kayang sirain ng ingay ng mundo. At ito ang ating kwento ngayong gabi. Ang radyo ni Mang Efren. Isang kwento mula sa dekada 90. Sa isang baryong binabagtas ng putik tuwing tag-ulan at alikabok tuwing tag-araw, naroroon ang munting bahay ni Mang Efren. Isang karpenterong tahimik lang. May bigoting bahagyang maputi at may radyo sa gilid ng kanyang bintana na halos hindi pinapatay kailanman. Dekada 90 iyon. Wala pang cellphone. Ang tanging balita ay mula sa radyo at ang musika ay mula sa mga lumang kasete o isang istasyon ng AM band. Kapag alas 6 ng gabi, sabay-sabay na ihihinto ng mga taga-barangay ang ginagawa nila. Isa lang ang dahilan, makikinig sila sa drama sa radyo na paborito nilang lahat. Pero sa lahat ng tagapakinig, si Mang Efren ang pinakauna sa pila. Hindi niya iyon pinapalampas. Tuwing gabi, nagtitimpla siya ng kape. Inuupo ang sarili sa duyan niyang yari sa kawayan at itatapat ang radyo sa pusod ng bahay para marinig ng buo ang bawat salitang pinipikas ng narrator. Minsan, sumasabay pa siya sa dialog, kabisado na niya. Pero lingid sa marami, hindi lang drama ang dahilan kung bakit mahalaga sa kanya ang radyo. Sa loob ng lumang kahong nito, may isang maliit na larawan, isang itim at puting retrato na isang babaeng may maamong mukha. Ang pangalan nito'y Dolores. Byuda na si Mang Efren. Si Dolores ang kanyang asawa, ang kanyang kababata, ang kanyang unang pag-ibig. Pumanaw ito 2 taon bago sumapit ng 1990. Ngunit tuwing tumutunog ang radyo, tuwing may musika, tuwing may drama, tila ba buhay si Dolores sa bawat dagundong ng boses at himig. Araw-araw sa kanyang karpinteriya, habang pinapakinis ang mga kahoy ng upuan o gumagawa ng aparador para sa mga kapitbahay, pinapatugtog niya ang mga lumang kanta, Bakit Labis Kitang Mahal, Panalangin, at minsan kahit ang tema ng Lovingly Yours Helen. Sabi ng iba, corny daw, pero para kay Mang Efren, ito ang kanyang mundo. Isang mundo kung saan hindi pa siya mag-isa. Isang araw, isang batang lalaki ang dumaan sa kanyang bahay. Nagtanong, Manong, bakit po palagi kayong nakikinig sa radyo? Hindi ba kayo nauumay? Ngumiti lang si Mang Efren, umiling. Hindi bata, kasi dito sa radyo, hindi nawawala ang mga kwento. Kahit ang tahimik ng paligid, basta may kwento, may buhay. Tumango ang bata, pero hindi niya lubos na nauunawaan.
Umupo siya sa may duyan ni Mang Efren. Doon sila magkasamang nakinig ng drama. Ang istorya ay tungkol sa isang lalaking iniwan ng mahal niya, pero hindi kailanman tumigil sa paghintay. Tahimik silang dalawa hanggang sa natapos ang palabas at tinanong muli ng bata si Mang Efren, "Kayo po ba yun, Manong?" Hindi sumagot si Mang Efren. Inabot lang niya ang maliit na litrato ni Dolores mula sa ilalim ng radyo at ipinakita sa bata. Minsan, ang mga kwento sa radyo mas totoo pa kaysa sa iniisip ng iba. Mula noon, tuwing 6:00 ng gabi, hindi na nag-iisa si Mang Efren. Ang batang iyon ay araw-araw nang dumadaan. Dala ang tinapay na tira sa hapunan nila at sabay silang nakikinig ng mga lumang drama sa radyo. Isang tahimik na gabi sa dekada 90, isang kwento ng pag-ibig, paggunita at paghilom. Ngayon, habang nakahiga ka na, hayaang dahan-dahang lumubog ang alaala ni Mang Efren sa katahimikan. Sa bawat tunog ng radyo, sa bawat kwento ng nakaraan, dala ang alaala, ang mga pusong nagmahal ng totoo. Kailan may hindi tuluyang nawawala. Pumikit ka na, kaibigan. Tahimik ang gabi, payapa ang puso, hanggang sa susunod nating kwento.